Ganito na rin ba ang nangyari sa silom mo? Naninilaw, naglulusaw, nabubulok na yung mga dahon? Ganito lang yung ginagawa ko pagka naninilaw at nabubulok na ang silom. Hello viewers! Ako po si Donna at nagsishare po ako or gumagawa ako ng mga video all about plants. For today's video, isi-share ko sa inyo kung paano ko sinesave itong mga silom pagka nagkakaganito na. Kaya sila ganito, indication to na nag-overwater na kasi itong mga silom na to, binili to ng ate ko sa akin tapos binalik kasi nga naglulusaw na siya. Ayan na siya, naubos na siya. Samantalang nung napunta to sa kanya, sobrang daming dahon. Pero ngayon, naglagas na yung mga dahon tsaka puro tunaw na, naubos na yung dahon. Ito masisave pa to. Ayan naglulusaw na yung mga stem niyan. Ibig sabihin, overwater yan siya. Kasi kung hindi yan siya naglulusaw, underwater naman pagka ayan, putol. Wala nang matitira diyang dahon kasi na. Kailangan i-uproot na siya. Wala na rin naman siyang dahon talaga. Kailangan bunutin agad natin 'yan. Pag nakitaan mo ang silom mo na talagang nagaganto na siya, nagbabawas na ng dahon or naglulusaw na yung mga dulo ng dahon, unti-unti nang nasusunog, ibig sabihin yan may problema yung roots niya. Kailangan i-uproot mo na yan, tapos check mo yung roots, tanggalin mo agad yung mga naglulusaw. Ayan lusaw-lusaw na yung roots, kaya yan nagkakaganyan. Na overwater na siya. Yung silom kasi mabilis siyang mag-overwater pagka yung pinaglagyan mo ay kulob. Yung walang electric fan, walang hangin, hindi airy, ganun. Naglulusaw yung mga ugat niya. Lusawin yung mga ugat niya pagka hindi airy yung pinaglalagyan sa kanya. Kahit pa uprooted yan ng nabili mo, kung ang pinaglagyan mo ay maganda, may hangin, hindi siya kulob, mabubuhay ang silom. Mabilis lang mapabuhay ang silom. Ayun ang dami ng ugat na nalulusaw. Tanggalin natin yan. Ang gamit ko dito, dati pa to, 5 months na to sa akin, tapos nung binili niya, nalusaw. Coco peat, 50% coco peat, tapos 50% na rice hull. Nabubulol na ako. Ayan yung niya yung ugat niya naglulusaw na talaga ng bongga Hindi na kaya tong i-save. Nang hindi siya i-uproot, kailangan pag ganito na ang itsura niya, ganyan na, naglulusaw na. Ganito na halos lahat na ng dahon niya ay lusaw. Ito pag nakitaan yung ganyan nag-uumpisa na yan. Diyan yan mag-uumpisa sa ganyan. Yan yung mga dulo-dulo na yan, parang nasusunog na. Akala mo hindi yan lusaw. Diyan niya nag-uumpisa hanggang sa maging ganito na yung dahon niya. Ayan siya Kahit bumili ka ng uprooted, kahit bumili ka ng malayo or sa Shopee or bumili ka ng tawag dito yung galing sa malayong lugar, Mindanao, ganun, kasi doon ko yun in-order sa Mindanao. Kahit bumili ka doon, safe ang silom, mabubuhay ang silom kahit pa nagkanda lusaw-lusaw yung mga dahon niya, pero yung ugat niya ay hindi naglulusaw, mabubuhay at mabubuhay yan. Ganun nang nangyari dito sa silom ko na to. Napaganda ko siya ng 6 months, tapos pagdating doon sa ate ko, nalusaw siya. Tanggalin na natin itong mga ugat na hindi na magsusurvive kasi nalusaw na siya ng bongga. Ayan ayan nagtutubig na siya kita mo yung talagang basa na yung kamay ko At ang lalaki ng mga ugat niyan, rooted na yan talaga siya. White na white yung ibang ugat niya kasi dito naglusaw sa pinakataas. Itira natin yung mga mabubuhay pang ugat. Ayan, mabubuhay pa yan. Yung mga ugat na yan, mabubuhay pa yan siya. Ayan, mabubuhay pa yan siya. Ang laki Kahit kaunti lang yung ugat, mapapabuhay natin ang silom natin sa tamang pag-cure lang. Itong ginagawa ko kasi, danas ko na to sa mga silom nung nagkaroon ako ng deliver na 10 piraso. In-order ko kasi yun sa Mindanao. Ngayon yung LBC nagsarado. Tapos parang nakuha ko siya 3 days nang ang nakalipas. Parang sa biyahe galing sa Mindanao ay 3 days. Tapos sa Shopee 3 days. So nag 6 days doon sa lagayan yung nabili ko na yun ng 10 piraso. Tapos pagdating dito sa akin, naglusaw-lusaw na. Pakita ko sa inyo yung picture. Ayan. Yan yung picture na yan. Talagang yan. Pero ang ginawa ko, inano ka lang talaga sila, sinave ko sila gamit itong 7 na to. Doon ko napabuhay yung mga silom na akala ko matutsugi na, ay bongga talaga. Ito yun,
Ito yung mga silom na yun. Parang na double ano siya, double trahedya. Trahedya. Ayan. Ayan yung ugat niya. Oh. May mga nalulusaw lang na iba, ayan. Oh. Pero may masasave pa tayong ugat, ayan. Kaya kailangan pagka mayroon na kayo nakikitang ang silom nyo ay naglulusaw na, you know, yung mga dahon, uproot nyo agad. Basang-basa pa, samantalang 3 days na to sa akin, tapos hindi ko dinidiligan. 3 days na dinala dito ng ate ko, tapos di ko sila dinidiligan. Pero basang-basa pa rin yung potting mix. Ibig sabihin, inaraw-araw yung dilig talaga nito. Huwag nyong araw-arawin ng dilig yung silom nyo kasi mas maganda siyang nauuhawan. Mas dumadami yung ugat niya kaysa sa araw-arawing diligan. Pag nauuhawan kasi siya, mas dumadami yung ugat niya. Pag inaraw-araw mo siya ng dilig, nako po, lusaw talaga yung ugat niya. Super rooted na to nung binigay ko sa kanya. Ayun, nalusaw. Pero at least binalik niya sa akin para masave ko pa siya. Oh. Kasi sayang talaga nito eh. Gaganda na pati ng dahon ito, ang lalaki na. Kasi nung nabili ko to, ang liliit talaga ng dahon niya dito. Ang liliit niyan. Yan. Yan oh. Pura putol-putol tayo ng ugat ng mga hindi na. Yun oh, lusaw-lusaw na talaga. Ang isa pa palang iwasan nyo sa silom, pagka naglusaw na yung mga dahon niya, make sure na tatanggalin nyo na agad kasi pag ito naglusaw na yung pinaka-stem niya dito sa gitna, yung pinagdidikitan ng ugat tsaka ng stem ng mga dahon, hindi na natin masisave yun. Sayang. Pag kinain na yan ng rat, wala na. Pero ito, masisave pa natin to. Kasi medyo matigas pa naman. Malalaman mong pwede pa yan siya pagka matigas pa yung stem. Pero pag di na matigas yung stem, nako, lusaw na talaga yun ng bongga. Ay no, grabe yung pagkalusaw na ito. Nandito banda oh. Yan, alisin natin yung mga potting mix niya. Itong potting mix niya na to, pwede natin itong magamit pa ulit sa mga susunod na halaman. Basta, ibibilad nyo ng 1 week. Kasi pag hindi nyo binilad nyo ng 1 week, madadama yung itatanim yung halaman dyan sa potting mix na yan. Ito putulin natin to kasi ayan oh. Ayan oh, lusaw-lusaw na rin dito sa gitna. Connected kasi itong mga lusaw-lusaw na yan na ugat na yan doon sa mga, syempre dito, sa mga dahon niya. Kaya, nagkukulay yellow na yung mga dahon na yan kasi connected yan dito sa mga nalulusaw na ugat. Buti nga ang silom kahit papano ay naglalabas siya ng indication na pumapangit na siya pagka naglulusaw na yung mga ugat niya. Kasi ayan na yung mga dahon niya, nagpapangit na yung mga dahon niya. Yung iba kasing silom, matagal maglabas ng indication na naglulusaw na siya. Pero yung iba namang silom, mga Brazilian silom, mabilis lang makita na naglulusaw na siya. Katulad dito. Yung mga lokal kasing silom, matagal siya maglabas ng mga sira-sirang dahon pagka naglulusaw na yung ugat niya. Tapos, ang next natin dito, di ba nalinis na natin yan. Uhugasan ko lang ng running water tong mga ugat na to. Wait lang. Hugasan natin yan siya. Ayan yung mga ugat niya. Oh. Wait lang. Ayan, nugasan ko na yan ng bonggang-bongga. Oh. Tapos, ang next dyan, yan, hindi ko na yung papatuyuin kasi ibababad natin yan dito sa 7. Ito, kung gusto niyo lang gumamit ng 7 pero kung meron kayo, kung wala kayong mga 7, pwedeng alcohol, sprayhan mo yan, spray mo yan ng alcohol yan. Spray mo yan ng mga disinfect na mga pwedeng i-spray sa kanya. Ayan oh, yung mga naglulusaw na yan oh. Spray mo ng alcohol. Or kung wala ka namang alcohol talagang kailangan mo na i-save yung mga silom mo. Kahit patuyuin mo to ng mga 30 minutes or basta tutukan mo electric fan kung 30 minutes. Or tutukan mo yung i-air dry mo lang siya kahit mga 1 day. Hindi yan siya mapapano. Basta matuyo yung ugat niya. Ayan yung ugat niya oh. Diba? Naglulusaw na kasi siya oh. Kahit mga half day, ganon. Basta tuyo na yung ugat niya, pwede na siyang itanim ulit. Pero syempre, ang gagamitin yung potting mix, yung talagang well-drained potting mix na hindi nyo didiligan ng didiligan. Ganon yun. Yan, bababad na natin siya dito sa 7. Etong 7 naman, matibay ito sa mga pang-insecticide talaga to ng bongga. Oh. Kahit mga dalawang lang nito, kahit mga dalawang kutsara lang nito, tapos 2 baso or 3 basong tubig. Pag haluin nyo, magigigat to yung tsura niya, no? Yan. Kasi itong 7 na to talagang matibay ito sa mga ng mga kung ano-anong mga insects, ganon. Para sa halaman, para sa aso, ginagamit ko rin yan sa aso. Mabilis siya makapatay ng garapata. Kahit yung sa sa langgam, mabilis siya makapatay.
Pagka masyadong maraming langgam sa inyo, pabalik-balik yung langgam, sprayhan nyo ng ganito 7. 90 pesos ata tong 7 na itong bili ko nito sa Shopee. 90 pesos isang ganito. Ilang ano ba to? Ilang ml? Ay, grams. 850 grams. Oh, nagto 2 months na to sa akin. Yung isang ganyan. Marami akong pinagagamitan yan eh. Langgam. Pag naliligo yung aso, binababaran ko yan. Kasi yung garapata, di natin maiwasan. Pabalik-balik, lalo na pag ganitong tag-init. Balik-balik yung mga garapata. Mabilis matuyo yung garapata niyan pag binabaran mo yung aso mo ng ganyan. Yan. For the babad-babad tayo. Ngayon, kailangan natin itong i-air dry. Or punasan ng towel. Ganun. Sana, ito, surely ako mabubuhay pa tong ugat na to. Tsaka ito. Yan, sure ako dyan. Pero ito to. Ayan o. Yan. Baka malusaw na rin yan. Yan. Kasi, halos wala nang matirang ano. Nerves na lang talaga yung ano nyo. Parang ugat na lang talaga. Yung mga dito, hindi na. Pero, sayang kasi, kaya hindi ko pinutol kasi. Tingnan mo yung ano, magbabranch pa yung ugat niya na yan. Oh. Pagka nabuhay siya. Ito, naubos na yung dahon nito. Yan. Check nyo yung roots na naglulusaw na. Putulin nyo na agad. Para maano siya. Kahit mga 15 minutes or kung depende sa'yo kung gaano mo katagal gustong ibabad yung roots. 30 minutes, pwede. Depende sa'yo. Para talagang patay yung ano nito, mikrobyo ng roots. Kasi yung pagro-root rot ng roots natin, ano yan, lumalawak yan masyado pagka na hindi mo na solusyonan agad. Hindi mo, balot. Pagka hindi mo na solusyonan agad yung pag dami ng root rot. Ayan, babad muna natin siya ng bongga. Mamaya tuloy natin, saka natin ayan o, tanggalin ko pa tong mga ugat na tong naglulusaw. Mamaya natin i-repat natin siya sa magandang potting mix, yung hindi na siya mag-over water. Pero kasi yung potting mix na ginamit ko dito, thriving naman to sa kanya, kaya lang depende kasi yung yung potting mix na gagamitin mo sa pwesto mo. Para mapabuhay mo yung silum, depende yung potting mix sa pwestong paglalagyan mo sa kanya. Idedepende mo yun. Kasi maglulusaw yan pagka masyadong puro kukupit. Katulad sa ginamit ko, kukupit. Tapos, mahangin kasi dito sa akin. Tapos nung nilipat niya doon sa pwesto niya ng ate ko, hindi mahangin. Walang hangin sa kanya. Tapos, hindi pa niya nilalabas ng bahay. Minsan niya lang labas. Nung sinabi ko lang na ilabas niya, isang beses lang ata yun. Less than a month pa lang to sa kanya. Less than a month. Parang 3 weeks pa lang ata to sa kanya. Ayan na, naglusaw na. Sabi ko ilabas ng bahay. Tsaka lang yung nilabas, tapos pinasok ulit. Dapat, depende yun sa'yo kung paano ka rin mag-alaga ng silum para makapagpabuhay ka. Bigyan mo ng oras na ilabas yung halaman mo. Kasi pag hindi mo to binigyan ng oras na ilabas-labas, pahanginan, electric panan, labas sa morning sun, tapos tanghali ka nagigising, ay, tsugi talaga yung silum mo. Hindi siya pwedeng hindi na aarawan at hindi nahahanginan or hindi natutuyo yung potting mix. Kung gusto mo naman, wag mong diligan ng diligan. Kung hindi mo siya ilalabas ng bahay, hindi siya nahahanginan, wag mong diligan ng diligan. Ganun. Or palitan mo ng potting mix na aayon dun sa pwesto mo. Ayan, medyo tuyo na siya, oh. Yan, pwede na natin tong i-repat. Tapos, kailangan nating liitan yung paso. Kasi, maliit na yung ugat niya. Di ba kanina super laki ng mga paso niya kasi malaki na yung mga ugat niya. Ngayon, sakto na lang siya dyan, ganyan. Hindi ko na hinugasan tong paso kasi kakatanggal ko lang naman ng halaman dyan kanina. Binalot ko. Papunta siya sa Shopee. Tapos, ang gagamitin kong potting mix ay 50% na loam soil. Maganda kasi sa loam soil, kumpleto na siya. May vermicast na siya. Depende sa bibili mong loam soil. Pero machi-check mo naman yung dun sa harapan ng balot ng loam soil kung anong mga laman niya. Tapos, ang pang well drain ko sa kanya ay pames. More on pames yung nilagay ko. Ayan. 50% loam soil tapos 50% pames. Ayan o, pames to. Tapos ito, loam soil. Kumpleto na yan siya. May halo kasi ako dun sa gilid. Dinagdagan ko lang ng pames. Yan, para well drain talaga ng bongga. Ayan. Potting mix ko sa kanya. Mapames. Para pag diniligan ko siya, ay
mabilis tuyo. Mabilis lang naman magkaroon ng mga dahon na ang pangalan nito yung mabilis lang naman magkaroon ng mga dahon yung mga silum basta yung ang ugat niya ay nag-establish na dito sa paso niya. Yan. Pag inano nyo yung silum nyo, pag nirepat nyo yung silum nyo, huwag nyo na masyadong ilubog ng ilubog. Huwag kayong gumamit ng mahabang pat kasi mas gusto ng silum ay palapad, hindi pa patangkad. Yan, ganyan siya oh. Kahit nakalabas yung ganyan niya, oh, mas gusto niya yan. Mas nagtatribe yan sila pag ganyan. Antayin natin magkaroon to ng baby leaf. Yan. Eto, hindi ko muna to didiligan ng 1 week. Pag nakita ko na siyang talagang tuyo-tuyo na yung potting mix, pero hindi naman to basa eh. Yan. Tuyo naman talaga to eh. Hindi siya basa. Pero kasi, inano natin siya, binasa natin yung roots niya kanina. So, antayin natin ng after 1 week, tsaka natin siya diligan. Para talagang sureness na natuyo yung mga ugat niyang nalusaw. Ayan oh. Tuyo na to kasi pinunasan natin to at inano ko, pinahanginan. Tapos ito, dito ko ilalagay ito. Hindi ko na puputulin yung mga dahon niyang pumangit. Kasi itong mga dahon na yan, ayan, yung mga green na yan, na dahon na yan, tutulong pa yan sa kanya para magkaroon siya ng panibagong dahon. Kasi yan yung magagawa ng pagkain nila. Ito yung gagamitin ko, medyo malalim siya, pero hindi ko pupunuin yung potting mix niya. Hanggang dito lang yung potting mix niya sa kalahati. Para hindi siya maglusaw. Huwag yung punuin pagka masyadong malaki yung paso, tapos kaunti lang yung ugat niya. Ayun yung diskarte ko para hindi ako ma-overwater. Kung sakaling madiligan ko siya ng everyday. Lalo na pag ganitong sinisave natin yung plant. Tapos ilagay nyo to sa makikita nyo palagi. Tapos sa mahanging pwesto. Huwag nyo munang papainitan kasi inaprot natin siya. Hindi siya pwedeng mainitan. Kailangan mahangin lang yung paglalagyan nyo sa kanya. Yan. Huwag masyadong puno kasi medyo malaki yung paso niya. Oh. Hindi ko yung pinuno. Saka na natin siya dadagdagan ng potting mix. Pagka alam na natin na may mga bagong ugat na siya. Malalaman mong may bagong ugat na yung sinisave mong silum na ganito. Pagka may bagong dahon na siyang lumalabas. Tapos hindi naglulusaw yung bagong dahon. Pag may bagong dahon na yan maganda, big sabihin, magiging okay na siya. Dire-diretso na siya. Pwede mo nang putulin yung unti-unti yung mga talagang lusaw na katulad nito na mga dahon. Pero sa ngayon, hindi ko muna yan puputulin kasi makakatulong pa yan sa kanyang mag-produce ng panibago niyang pagkain para sa bago niyang ugat. Yan. Ganun lang para mag-save mo ang iyong silum. Huwag nyo muna itong paiinitan para mabuhay siya. Tapos, wag nyo muna didiligan up to 1 week para mabuhay siya. Kung gusto nyo makapagpabuhay ng silum, kung bago pa lang kayo mag-aalaga ng silum, meron akong tips dyan, yan. Click nyo yung video na yan para hindi mamatay yung silum nyo katulad sa mga ganito. Para hindi maglusaw.